Mainit na balita. We'll never call those machines what they call it, but let's should call it what it actually is. It's a cheating machine. So automated cheating machines nila George Garcia. Kunyari, Wow. bibigyan ka ng tamang printed voter receipt, pero behind that, binago ng makina. Binago Ayun. niya. Pinakita sa iyo, oh, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero pagkatapos nun, Kampante ka, oo. dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto. Dokumentado yan. Dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon, mga kababayan. Sa ngayon, ang mga kababayan natin, no? Kanina, naka-receive ako ng text messages na mga nag-aalala pa rin sila sa online voting na yan, napag-usapan na natin in the past, since napapalapit na yung election, right? Okay, so papalapit na yung halalan, minabuti kong kasama ka dahil alam ko patuloy ang pakikipaglaban mo kahit na tinanggal yung iyong Facebook page. Right? Wala pa rin Ate Claire, Facebook thank you for lending your voice to this cause. Yes, of course. So, Attorney Glenn, I believe naka-attend ka dun sa testing and sealing ba? Pwede mo ba kaming bigyan ng information kung ano na ba talaga yung sitwasyon ngayon sa mga darating na araw? Dahil nag-aalarma na nga yung mga tao na may mga malaking dayaan. Even ako, nagka-receive ako ng information na for sale talaga ang halalan at may mga nag-o-offer ng 100 million sa mga senador. Kung gusto mong manalo, magbabayad ka lang ng 100 million ay ipapanalo ka. On your part sa iyong pakikipaglaban dyan, ano ang latest? Ito ngayon, Ate Claire, mga kababayan, kaya pinili ko nga dito ako dadaan sa kay Ate Claire kasi para we can reach out to more Filipinos abroad and here in the country para mapaabot talaga natin to sa ating mga kababayan because mainstream media is really complicit dito sa mga pagtatakip nito ng sindikato sa COMELEC and of course itong mag-asawang bangag na nasa Malacanang. Anyway, Yes. mga kababayan, Ate Claire, para po sa Yeah. inyong kalaman, ito mga araw na to, beginning siguro kahapon or May 5, 6, 7, a few days before the elections, i-deliver na yung mga makina, yung automated cheating machines ni George Garcia. Kasi binago nila yung pangalan eh. Dati vote cheating machines, ngayon automated cheating machines, cheating pa rin. Mga kababayan, linawin natin ito. I will not call that by its kung anong tawag nila dyan because nawala that na. in essence is a cheating machine. Medyo naghang ka kanina, no? Sige, tuloy-tuloy, Attorney Glenn. Medyo naghang tayo. Go ahead. From the So start. I will never call those machines what they call it, but let's should call it what it actually is. It's a cheating machine. So automated cheating machines nila George Garcia ng COMELEC, dinideliver na yan ngayon sa mga polling centers, sa polling centers. Tapos dadalhin yan doon sa mga polling precincts. So ang polling precincts, ito yung classroom, mga kababayan, para maintindihan po ninyo. Ang polling precinct, ito yung classroom. Ito yung clustered precinct. Dati kasi established precinct yan, yung mga maliliit pa yung presinto sa mano-mano pa. Tapos cluster nila, so naging clustered precinct. Yung clustered precinct na yan, nasa loob ng polling center. Ang polling center, yun yung eskwelahan. Ang polling precinct, yun yung classroom. Okay? So, maintindihan ninyo ha. Polling center, ang eskwelahan yan. Ang polling precinct, ang classroom na nasa loob ng eskwelahan na yan. So, yung mga makina, diniliver na yan ngayon. And then, nilagay yan temporarily doon sa polling precinct, sa classroom, para magkaroon ng final testing and sealing. Okay. So, sa final testing and sealing procedure, nandoon na yung mga poll watchers, yung mga accredited poll watchers, magbabantay sila, i-initialize yung makina. Then may 10 test ballots yan. So magti-test sila. Yung 10 test ballot, isa-isa ipasok doon sa makina. And then i-check nila doon sa resibo. And in this case, i-check din nila doon sa screen. In this case, ang tiningnan daw nila election return
na nasa screen. So, hinanap nila doon yung ballot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Okay. pagkatapos niyan, i-zero ulit yung makina and then walang transmission. Hindi magtitest ng transmission. Ang transmission ay sa araw lamang ng halalan. Pero yung 10 test ballots, tinitest talaga yan yung kung tama ba ang resibo, tugma ba doon sa balota, ang tugma ba doon sa election return, para malaman natin kung mapagkatiwalaan yung vote cheating, yung automated cheating machine. And in this case, hindi nga talaga. Nandaya talaga. Kaya nga ang title natin, Huli ang Dayaan ng COMELEC. Kasi huling-huli talaga. So, ang nangyari nito mga kababayan, this is a case in Butuan City. Matagal ko nang sinabihan ang grupo ni Ching Plaza kasi si Brigadier General yata siya sa reserve. Tumakbo siya ng mayor ng Butuan City. So, pinasabi nila sa akin kung pwedeng sinabi ko sa kanila na totoo yung dayaan. Matagal na yon. So, walang nangyari doon. And although they told me to come and help them, hindi naman ako pumunta. Kasi hindi naman na-finalize yun. Then kagabi, I received 3 calls from 3 different persons about yung nangyari kahapon. Nag-final testing and sealing kahapon sa Butuan City. May 6. Okay. May 6. Oo. May Kasi 6. Okay. yung kina Christine Takahashi, yung tumatakbong mayor ng Lapu-Lapu City is today ang final testing and sealing. So iba-ibang dates yan. 5, 6, 7, 8 just before the elections. So ang sa Butuan is kahapon, May 6. So apparently, nagpadala sila ng, kagabi they called me at 10 o'clock na yata yun eh. Nag-uusap pa kami. So ang sabi ko sa kanila, okay, inireport nila sa akin yung nangyari sa testing and sealing kahapon. So ang sabi ko, may rally kami sa COMELEC, pwede kong ipalabas yan sa publiko, and then of course naisip na kita, mag-live kami ni Ate Claire pagkatapos ko sa COMELEC. So kanina nag-rally po kami sa COMELEC at tingnan po ninyo yung video ni General Romeo Poquez. Romeo Poquez po yung kanyang... Share natin mamaya. Romeo Poquez, P-O-Q-U-I-Z. Romeo Poquez, P-O-Q-U-I-Z. Yung sinabi ko, pinost niya. Siya kasi actually, Ate Claire, ang Intramuros Administration ayaw ng mga rally-rally. Pero inako ni General Romy yung lahat ng responsibility. Kaya nabigyan kami ng permission. So nakapag-rally kami kanina, bukas and until Friday. So kung gusto po ninyo, mga kababayan, malapit lang po kayo. Kung gusto po ninyo, dumalo po kayo doon sa rally para makita naman ng COMELEC na interesado tayo na malinis yung eleksyon natin. Oo, so ngayon, ang sabi ko sa kanila, i-take up ko to sa rally and then kami ni Ate Claire sa hapon. So ito na ngayon. Pero kailangan ko ng ebidensya. Hindi pwedeng kayo-kayo lang magsabi sa akin, I need the evidence. So, alas 2 ng umaga, pinadala sa akin itong ating ipapakita ngayon sa ating mga viewers. Oo. Pinadala yung isa alas 2 ng umaga, tapos may nagpadala ulit alas 4 ng umaga. And then, tinawagan ko talaga si John Ray. Si John Ray kasi ang poll watcher na nandoon. So, sa Butuan. Sa Butuan. Sa precinct number 240. So, hindi ko talaga tinake up yung issue sa rally and even today sa atin, Ate Claire, hanggat hindi ko makausap yung testigo. Kasi si John Lee ang watcher doon, siya ang testigo. Siya talaga testigo nito. So, binerify ko muna yung report niya, yung ipapakita natin sa ating mga kababayan ngayon, and then tinanong ko pa siya about other circumstances, and then eto na. So, papakita natin yan later, pero ito yung story. Oo, so, ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon doon sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. So, ito yung details, mga kababayan. Precinct 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Okay. Ang test ballot na binigay kay John Lee
is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga, 10 sila. 10 yan. 10 test ballots yan. 10 ballots, So, yeah. yes, 10 test ballots. So, test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Si Ching Plaza for mayor plus 8 councilors kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So 8 lang ang konsihal ni 8 or 9. I forgot what makikita natin dyan sa under her, okay. Ang under her. So sabihin natin 8. Si Ching Plaza for mayor and then 8 councilors kasi hindi nga kompleto. So in other words, syempre, poll watcher siya. Both straight siya sa grupo ni Ching Plaza, di ba? Yes, yes. Both straight siya. Kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. 1 mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila, nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9, ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Fortun, ang kalaban plus 12 councilors. Oh my God. So yan ang nangyari. Ulitin ko, mga kababayan, para malinaw sa inyo. Test ballot number 9. Ang nag-fill up ay poll watcher na ang pangalan ay si John Lee. Makikita naman nyo dyan yung kanyang pangalan. Pinirmahan niya yung kanyang report. Yes. At kinausap ko siya, ni-interview ko siya, and then ang sinid niya for mayor ay si Ching Plaza, walang vice mayor, at 8 konsihal. Tumugma ang kanyang balota doon sa resibo. So in that regard, walang daya. Walang daya. Hindi nakita yung daya. Si Ching Plaza plus 8 councilor pa rin sa resibo. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen at hinanap nila ang ballot number 9, ang lumabas doon ay si Lau Fortun for mayor plus 12 councilors. So iba, opposite. Opposite ang lumabas. Ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige, bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Ito, pangalawa. So kanina yung sinabi ko mga kababayan, test ballot number 9. So test ballot number 10, binigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kumbaga, i-overvote mo intentionally. So, ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade din niya si Lau Fortun. Okay. Pero ang konsihal niya, 8 pa rin konsihal ni Ching Plaza. So, ang mayor lang, kasi ang mayor, isa lang naman iboboto mo. Isa lang naman iboboto mo. Pero, this is already test ballot number 10. Kanina, number 9 yon ha? So, number 10, sinid niya yung 2 mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Fortun. Pero ang konsihal, kay Ching Plaza pa rin yung 8. Again, tugma doon sa resibo, overvote. Ang mayor, kasi overvote, 2 ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila, nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang ballot number 10, ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Fortun ang binoto plus 12 konsihal. Oh my God. Oo. So yan, dokumentado yan. Dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon mga kababayan. So Ate Claire, ipakita muna natin yung reklamo ni John Lee. Unahin natin yung page ng COMELEC. Bago ko muna ipakita, brother. So, talaga palang nakakabahala at nakakatakot dahil yung mga online voters, yung mga OFW natin, na yung iba happy sila na nakita nila yung result, sa kanilang binoto natugba na lang, pero syempre wala silang access dun sa electoral returns, right? So, maaaring ito na yung nangyayari. Doon ang daya. Kunyari, bibigyan ka ng tamang printed voter receipt, pero behind that, binago ng makina.
Binago Yun. niya. So, kumbaga, hinausaw ng makina. Pinakita sa iyo, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero pagkatapos nun, Kampante ka, oo. dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto. In this case, exactly, yun ang lumabas. Sa election Okay. return, nung tiningnan nila doon sa screen, hinanap nila yung ballot number 9, hindi si Ching Plaza ang nandun, kundi si Lau Fortun, plus 12 konsihal. Iwalo lang ang binoto niya. Then sa ballot number 10, instead of overvote, kasi dalawa ang sinid niya for mayor, si Lau Fortun pa rin ang binigyan ng boto plus 12 konsihal na hindi naman niya binoto yung 12. 8 na konsihal ni Ching Plaza. Mga kababayan, ito po yung final ni John Lee. Ito po yung final ni John Lee. Ang pangalan po niyan ay Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board. Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board. So nandyan po, Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Andyan yung pangalan niya, John Lee T. Buladoko. Buladoko. Okay. John Lee T. Buladoko. Mas klaro doon sa isa. Buladoko, okay. So, Agusan del Norte. So, ang nakalagay, please see the attached document. Sa pinirmahan pa niya, John Lee. So, pirmado yan ng chairperson ng Electoral Board and the third member, hindi po mirma yung poll clerk. Baka na-busy ito. So, ito, next page, Ate Claire. Ito na yun. So, ito yung sinulat, ha? Okay. Ito, handwritten ito. Ang title is May 6, 2025 date. Official Statement on Vote Count Discrepancy during final testing and sealing Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Basahin na lang natin, Ate Claire, para malinaw. Sabi niya ay John Lee. Okay, ikaw na. Sige. Sige, Ate Claire, ikaw na. Ikaw na magbasa, brother. Ate Claire. Tuloy explanation mo. Okay, I, John Lee Tutor Buladako, hereby formally document a serious concern observed during the final testing and sealing of the vote counting machine assigned to precinct number 214, Barangay Santo Niño, Butuan City. Nawala. Mga kababayan, I personally cast 2 test ballots, 2, to verify the accuracy of the VCM. The following discrepancies were noted. First, ballot discrepancy. I properly shaded, take note ha, properly shaded. I properly shaded the name of Ching Plaza for mayor and selected the complete slate of 9 councilors under Bagong Butuan. So 9 pala, hindi 8. So, 9 lang ang councilors lahat na kompletong slate ni Ching Plaza. Hindi kompleto to. Actually, kulang ng 3 kasi 12 dapat. So, pero ang ibig niya sabihin ng complete slate, lahat sila. Vote straight ito. Vote straight. Under the Bagong Butuan team. However, upon checking the election returns generated by the machine, pinaklarify ko sa kanya ito. Saan nyo chinek yung election returns generated by the machine? Ang sabi niya, doon sa screen ng makina. It instead reflected Lau Fortun as the chosen mayor and listed 12 councilors under the 1 Butuan slate, contrary to what was indicated on the actual ballot and the corresponding voter receipt. So ang balota niya at ang resibo nagtugma, pero pagdating sa election return, binago na ng makina. Si Lau Fortun na ang binoto plus 12 councilors instead of 9. Both the ballots and the voter receipt accurately showed my intended selections, yet the ER did not. Okay. Second, ballot discrepancy. Okay. Overvote test. With the participation and approval of the BEI, ang BEI ang nagsabi sa kanya nito, members, Vilma Calio, and the presence of 6 accredited watchers,
a second ballot was intentionally overvoted as part of testing the VCM's response. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor, and the full slate of 12 1-1 councilors, which did not match the contents of the test ballot. I immediately brought this issue to the attention of the Board of Inspectors, 3 BEIs present, and the school principal, Mr. Renante G. Laplana, who initially recommended returning the machines to the Commission on Elections for further evaluation. However, the BEIs resolved to continue with the manual verification of printed receipts before making any final judgment. This issue or situation raises serious concern over the reliability and integrity of the VCM, as it may constitute a potential case of electronic fraud or machine malfunction. I strongly recommend that this incident be escalated to the municipal election officer and the Comelec Regional Office for immediate investigation and resolution before election day. This statement is made to document the incident factually and to urge transparency, accountability, and prompt corrective measure to uphold the sanctity of the electoral process. Executed the 6th day of May 2025 in Butuan City. Signed, Janly Tutor Boladaco. Concerned citizen and observer. May contact number pa siyang binigay. Then, yung last page, yung pang fourth page, it's the second ballot discrepancy, more detailed ito. Now, with the participation and approval of the BEI, ito yung sinabi niya kanina, pero detalyado to ngayon. Vilma Calio and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was overvoted intentionally as part of testing the VCM's response. Again, ito na yung particular kasi yung kanina walang particular yon. I shaded both Ching Plaza and Lau Fortun for mayor. Now, when we already checked the election returns for the particular ballot number 10, ito yung sinabi ko kanina, or the screen, on the screen of the machine, it turned out that Lau Fortun was mayor and the 12 councilors of 1 Butuan instead of the 9 councilors of Bagong Butuan were voted for. In other words, I voted Ching Plaza for mayor and all the 9 councilors of Bagong Butuan. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor and a full slate of 12 1 Butuan councilors, which did not match with the contents of the test ballot. Conclusion, the actual receipt shows accurate results for ballot number 2, and it coincides with the actual ballot I used for voting, but the election return showed on the machine is different. Yeah. So, Grabe. malinaw naman yung kanyang narrative. Kaya nga, Ate Claire, confident tayong ilabas tong information na to because malinaw yung explanation ng poll watcher, pinirmahan, at in fact, nag-file talaga ng challenge or protest. Nag-file siya ng challenge or protest. Palapit na ilang araw na lang to, Attorney Glenn. So, yan ba ay nakarating na kay George Garcia sa Maynila, yung reklamong yan? At dapat paano nila aksyonan yan? Dahil kitang-kita, may testigo, may testimonya, at ngayon pa lang sa testing and sealing, talagang obviously intentional. Intentional. Yes. Diba? Yung sa electoral returns na yan. Actually, ang advice ko kay Mayor Ching Plaza at kay Pastor Jesse Tiwakin, ito yung mga sinuportahan ako nito ni Pastor Jesse. I know him as a friend. Siya yung kausap ko kagabi. Ang advice ko is, sumulat kayo sa Comelec. And demand for a pull-out of all the CF cards or memory cards there are in those machines and subject them to independent forensic examination.
So yun Yes. talaga. Kaya dapat palitan. Dapat palitan lahat ng memory cards or CF cards, whatever they call it, and then subject them to independent forensic examination. So, since nangyayari na ngayon yan, sa testing and sealing pa lang, kitang-kita na natin na may dayaan. Ano yung mga ano pwede natin i-advise sa ating mga tumatakbo na politiko, na kaalyado natin na definitely dadayain talaga nila ito. So ano yung gagawin dapat ng mga poll watchers sa mga bawat presinto, bawat lugar para mahuli Sandali lang, natin? Ate Claire. Go ahead. Before we proceed to that answer, there's actually a second incident in Bocaue, Bulacan. Also today, kanina lang. Okay. Si Tita Ling is one of my supporters back in 2019. So I treated her to lunch today because matagal na kami hindi nagkita. And she related to me na kaninang umaga pumunta siya doon sa Bocaue, Bulacan, sa presinto niya para mag-observe. Hindi siya poll watcher, but gusto niya mag-test ng balot. Gusto niya mag-test ng balot. So, siyempre, pinagbigyan siya. Senior citizen din naman si Tita Ling. So, pinagbigyan siya. May balota siya. So, ang sinade niya, 12 senators. So, this is the way she shaded. 1, 2, 3. She actually shaded randomly. Random ang kanyang shading. So, random ang kanyang shading. But while she was shading, she was counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang nabuo ang 12. Pagkatapos, binilang uli niya. Exactly 12. Paglabas ng resibo, at nakita ko yung resibo niya, ang labas, overvote. Oh my God. Tandaan nyo ha, 2 beses niya binilang to. While shading randomly, binilang na niya yung shade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos binilang uli niya, 12. And the receipt is in this phone. Paglabas ng resibo, ang nakalagay overvote. So, meron din siya kasabay. Ang sabi niya, 12 din ang binoto ko, overvote din ang lumabas. So sabi niya, how on earth would it happen na magkasabay tayong naglagay ng balota, 12 ang binoto natin, ang lumabas, overvote. Yeah. My God. Ito, nag-test uli siya, Ate Claire. This time, ang tinest is yung local. Okay? Local, which is very close to her kasi local naman siya eh. Ang local, yung kandidato talaga niyang gusto. Si candidate number 2. Ang lumabas sa resibo, si candidate number 1. Okay. My God. Ang binoto niya, siyempre ang binoto niya, candidate number 2. Kasi yun nalagay yung kandidato niya. Ang problema, lumabas sa resibo niya, candidate number 1. So tinanong ko siya, nasaan yung resibo mo? Sabi niya, hindi ko na nakuha yung resibo ko kasi naging emotional na ako. I can understand that. Naging emotional siya kasi nga kandidato niya. Binoto niya, paglabas, si candidate number 1 ang lumabas. Ang binoto niya si candidate number 2. So, I think it's Santa Ana. Yeah, so ang ibig sabihin pala talaga, luto na ang halalan. So, paano natin ngayon to i-counter? Paano natin pigilan itong nangyayari? Kasi tulad nga ng OFW natin, bumoto na sila. Hindi naman nila alam. Hindi naman nila nakita yung election return dun sa mga bansa. Paano natin malalaman kung yung mga boto, una sa OFW, kung tama ba yung election return nila, and then now, ngayon sa Pilipinas na, syempre, ilang araw na lang, tapos ganito yung nangyayari. So, paano natin itigilan? We direct this to the attention of poll watchers, sa mga poll watchers. Okay. I think you should copy, sundin natin yung ginawa nila Janle, na yung 10 test ballot, tiningnan nila dun sa election return kasi matitrace mo, ballot number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, how it was appreciated by the machine. I think it's the appreciation of the machine. So, itingnan ninyo. You insist sa BEI. Ito yung payo natin sa ating mga poll watchers ngayon, given this experience. Ay sabihin nyo sa BEI na, tingnan natin doon sa election return, dyan sa screen. Hanapin natin yung ballot number 1. Tama ba?
balot number 2, balot number 3, balot number 4. Because these are sequential, makikita mo naman yan eh. So, that's one thing for sure. Now, pag lumabas yung ganitong problema na nagtugma ang balota at ang resibo pero hindi sa election return, iba, doon ang daya, you have to write to the COMELEC and demand for out of all the CF cards, memory cards, and subject them to independent forensic examination. O dapat i-forensic examination na. But then, kung nasa custody ng COMELEC yan, wala talagang tiwala dito sa sindikatong COMELEC, we can go that. But you have to demand. And then, to make sure na hindi talaga sila makagalaw, you also demand for a copy of the audit log ng vote, ng automated cheating machines and the audit log of the consolidation and canvassing system server sa munisipyo.